succeed, O Lord God, in their wicked plans. You are the only protector, the only savior, the only God of the salvation, O Lord God. I pray that you will cover everyone around our city, O Lord God, from evil people and evil spirits, O Lord God, in Jesus' mighty name. No forces of darkness, no shadow of darkness will manifest. They will flee. They will, hallelujah, will be scattered, O God, through the wind, O Lord, in Jesus' mighty name. Lord, salamat, O Diyos, na di magbalang puso ng kaaway sila mga wicked plans. Continue, O God, to move in a mighty way upon our city, and let all services, O God, in our city will be blessed by your presence in the name of Jesus Christ of Nazareth, and that your light will shine brightly, O God, your fire, hallelujah, in the name of Jesus, will keep on burning upon us, O Lord God, hallelujah, hallelujah, and will burn anything that needs to be burned into ashes, O God, all the things that are, hallelujah, not right before you, God, in Jesus' mighty name. Salamat sa imong anointing upon all thy servants who will deliver your message. Let your glory will shine brightly, O God, and let your divine covering, hallelujah, will be upon all the gatherings of your people, O Lord God. Let your will be done upon thy people. Hallelujah. The strongholds could not able to succeed. Hallelujah. To hinder your people in coming to worship you today in your house, O God. Ang salamat, Lord, nga ikaw mag-bless gikan sa mga bata nga tushamtong the whole service, O God. Hallelujah. Today, ikaw mag-bless, ikaw matuboy, mag-ahari, Lord, ay magabubuton, may matuman, ang planos ka di magbalang puson. Hallelujah. Prepare our hearts and minds. Let humility, sincerity, hunger of your word and your presence will be upon the children, O Lord God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Salamat. Ikaw mag-bless sa mga minds, hallelujah, sa mga ears, O Lord God, sa hearts, O Lord God, and all senses of the people, O Lord. Hallelujah. God, able, O Lord Jesus, na maka-glorify kanimo, God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Our topic this morning is about the first. Ang una, tanaw na to according to the Bible, the first. Ang mga una nga mga pang kamatuoran nga atong mabaw-an according to the Bible. So the first person whom Jesus appeared on the first day when he was resurrected was Mary Magdalene. Ang unang tao nga gipakitaan ni Jesus sa dihang nabanhaw siya gikan sa pagkamatay, it was Mary Magdalene. Let us see that reference. So Mark chapter 16 verse 9. Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils or 7 demons. So sa diri sa book of Mark chapter 16, nasa diha kuno nga si Jesus nabanhaw sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana. Nagpakita siya una kang Mary Magdalene nga diin na siya nagpagula atong 7 ka demon spirit nga ulipon kaniya. So atanaw nato nga atong nakita ug atong nasayran diri nga nakinsay gi mga unang nga nangabulahan kung kita na ay effort pod para sa kahimayaan sa Ginoo. So the first person nga gipakitaan ni Lord sa diyang nabanhaw siya, si Mary Magdalene. Ngano kaha nga si Mary Magdalene may unang nakakita sa pagkabanhaw ni Jesus. So namatay man si Jesus for our sins na forgiven, and for our sickness to be healed, and mga diseases ma-healed. And then ngano siya man ngano siya man jud ang naunang napakitaan. Kang Mary Magdalene man siya nagpakita. Okay, sa first day of the week or sa ato pa Sunday nga day. Okay, let's see the next verse. Early on Sunday morning, what is the first day of the week, in John chapter 20 verse 1. Okay, next slide. While it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and found that the stone had been rolled away from the entrance. Nganong si Mary Magdalene ang una nakakita kang siya una gipakitaan ni Jesus, kay siya ko'y una jud nga niadto sa lubnganan ni Jesus early on Sunday morning while it was dark, ngit pa kadlawon pa. Nisayo gid si Mary Magdalene aron adto sa lubnganan ni Jesus. Ingana ang iyang gibati. Atat na gid kay siya ni Jesus. Grabe ka close gid kaayo ang iyang dughan kang Jesus, because tungod sa dako nga nahimo ni Jesus ang kinabuhi.
Kanhay mo siyang gawas nun. So na yung mga tao nga nakabaton o kaluwasan o kagawasan nga diin ang ilang pagbati, ang ilang pag-honor ni Lord is grabe gid ka intense. Imagine na ang mga tao nagpalayo ng Jesus, naglikay ni Jesus kay basig kung saon sila sa mga Roman soldiers. But here comes Mary Magdalene. Maisugon siya nga niadto gid sa lubnganan ni Jesus. Gipagwardyahan ba atong lubnganan ni Jesus? Sayo pangit-ngit pa, kadlawon pa. Ni sayo siya bangon. Grabe ang iyang sacrifice, ha? Sayo sa ay kadlawon ni bangon siya sayo. Kaya ni adto siya sa lubnganan ni Jesus. O siya gyoy una nakakita kay sayo man siya niadto nga ang bato nga giligid para istirado sa iyang lubnganan nawa na. So nya na nganong siya unang gipakitaan ni Jesus kay nakakita si Jesus sa iyang effort nga grabe gid ang iyang kamingaw, kahangawa, ang love niya kang Jesus. So nga na nga kung unsa ta ka seeking kang Lord, ingana po ta ka special ni Jesus. Ingana ta ka special ni Jesus. Di ba? Kanan tanay pagbati sa tao. Pero the level of concern, the level of love, the level of that relationship na ay difference. So again, ang atong topic is about ang first nga gipakitaan ni Jesus sa diha nga siya nabanhaw was Mary Magdalene. Nganong siya mangyud tungod kay si Mary Magdalene mooray nag-effort nga sa kadlawon pangit-ngit pa. Nibangon siya sayo, ni sayo siya adto dito sa lugar ni Jesus. Ug mao to nga nakita niya nga nawa namang tabon ang bato nga gitabon sa lugar ni Jesus. So mao din to nga siya gyud ang giistorya ni siya ang unang nagpakitaan ni Jesus. Di lang siya unang gipakitaan ni Jesus, but more than the appearance of Jesus, ang iyang nasinati on the day of the resurrection day ni Jesus. So again, nganong siya gipakitaan tungod kay sayo kay siya ni mata kay niadto sa lubnganan, ingana siya kaisog, ingana siya ka-courageous. Because we know that the tomb of Jesus was guarded by the Roman soldiers. Ibadayan jud to. And matod pa, sayo jud kay sangit-ngit pa. So naagi yung mga babae nga ingana sila ka kuan kang Jesus, ingana ang ilang love kang Jesus. Grabe gid, they don't care sa time that they spend, they don't care how kining kalisang kay nganuman dili nanagan maganitong mga disciples si Jesus kay nahadlok sa mga Roman soldiers kay grabe gid sila grabe gid ang ilang intention nga ilang sakiton ang mga disciples ni Jesus. So ingana let's move on to the next slide. So the first day of the week Jesus rose from the dead. So again, our topic is about the first. Ang first nga gipakitaan ni Jesus si Mary Magdalene, ang first day of the week moonay pagkabanhaw ni Jesus. That is why kita nga Sunday worshiper, we worship the Lord during the day of His resurrection. We worship the resurrected Christ, and Jesus was resurrected on the first day of the week. And about worship day, dili man na siya issue. Ang importante di ang imong heart nga naka-worship sa Lord. Hello? Diba? Nga na. So on the first day of the week, which is Sunday, Jesus rose from the dead. Sa unang adlaw sa simana, nabanhaw si Jesus gikan sa iyang pagkamatay. Okay. And then, sa unang adlaw, naapoy una nakakita kang Jesus kay siya po gipakitaan ni Jesus. Ang uban angels lang ang nagpakita sa ilaha. But Mary Magdalene is a special one. Okay, next move on to the next one. So Mark chapter 16 verse 9 mo gyapon. Now when Jesus was risen on early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast out seven
demons or devils or spirits. Patud pa. Okay, let's move on to the next slide. So the first person whom Jesus talked to was Mary Magdalene. Dili lang ang unang ipakitaan ni Jesus sa dinabanhaw siya si Mary Magdalene, but si Mary Pud Magdalene ang unang kaistorya ni Jesus. Huwag ka nindutan, no? Grabe ka special si Mary Magdalene. Nga naman, special na special food sa heart ni Mary Magdalene si Jesus after that he was delivered from the 7 demon spirit nga nag-enslave kaniya. So if we treat Jesus special, we are also special in the heart and in the mind of the Lord. Nga naraki na siya. Kung dili na to special si Jesus atong treatment sa atong kagalingon, dili po ta special sa treatment ni Lord. So the first person of Jesus talked to was Mary Magdalene. Let's see the reference on this in John chapter 20 verse 2. Diba sa John chapter 20 verse 1, mumunto nga nagpakita nagato si Mary Magdalene sa tomb. And then, diba wala naman tong bato nga gitabon. So natingala siya. And she ran and found Simon Peter and the other disciple. Pagkita niya nga wala naman ang bato nga sa lipod dito sa luganan ni Jesus, perting dagan niya, pagdagan niya, nakita niya si Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, si John. So, sa tanang mga disciples, kining verse, John chapter 20, nagpadayag po, kinsa po sa iyang mga disciples, ang naapoy kasibot nga kanang mo bisita ni Jesus sa iyang tomb, sa iyang lubnganan. So nagkita ay dito ang interested nga mo bisita mo tan-aw ni Jesus. Naay concern, naay pagbati. Naay something naglong sila ni Jesus. So kabalo si Jesus kinsay naglong sa iya ha. O kinsa tong long na gid wa napakita ni Jesus. Ana ra na kisay naglong nagtinguha ni Jesus so katong long na pud gigitinguha ni Jesus kay wa na gid siya nagpakita, wa na siya nagpakita, wa na nabakabana. So duha na ikaw naglong ni Jesus pareha ni Mary Magdalene naglong naghandom ni Jesus mo na kay naghandom ni Jesus nangita siyang effort kay magadto ni Jesus bisag patay ni si Jesus atud pa nga kuan kana ang ato patay ni si Jesus. So naglong sila. Then kay si Simon Peter kung wala pa siya naglong ni Jesus di pud ta siya maadto didto. Sa ato ba kung naakay longingness, naakay paghandom, naakay sa Bisayaan na kagustuhan nga makikita mo magpakita sa imong concern, na adyo kay effort mo adto jud ka di kay sa imong hunahuna lang. Ada naglong ka mo simba, pero kay ka nagsimba. Okay. So kita ni Mary Magdalene nga wa na ang bato, didagan siya. Pagdagan niya nakita na Simon Peter kay naglong man po lagi si Simon Peter nga makig adto dito sa lubnganan ni Jesus. O si John, whom Jesus loved, si John mani. She said, they have taken the Lord's body out of the tomb. Nagtumbong dahil si Mary Magdalene kang Peter o kang Simon Peter o kang John the beloved. Nga isa, gikuha nilang lawas si Jesus gikan sa patay. Nanumangil pa siya. Nakapanumangil taon siya. Siya, lagi kuha lagi nilang lawas si Jesus. And we don't know where they have put him sa wa ta na sa asa katugid dala. So nabala ka siya nga, hala, di na nato makita si Jesus. So in taon sa iya pagkatawanon, nakapanumangil taon siya, gikawat ang lawas si Jesus, gikuha ang lawas ni Jesus, asa ka na ito pangitaon. So naingan na ba nga, kanang, nakita ni Lord ang cancer, nakita ni Lord ang longingness, na nahimuot ang ginugtanaw, pero I believe nahimuot si Lord ang tanaw sa kang Mary o kang Simon Peter o kang John, pero sila, ang tao, nabalaka, naguol. Pero I believe Jesus nahimuot siya. Nga naayo mga tao nga diin naglong sa iya ha. Hello, naay mga tao naglong sa iya, naghandom sa iya ha. Nagpakabana sa iya ha. Okay, so let's move on to the next slide. What is that? Okay, now, jump to sa verse 11 to 12. Mary was standing outside the tomb crying. Okay, magawas na sa tato na lang tong verse. Kasi ito backward sa ganito, Feby. 2, igawas na lang tao ato ta sa kanang sa 3 na lang atong kanan. Manapod i-apil araw dili madugay pero atong mugawas ta. John chapter 20 verse 3.
kay atong tan-awon gid unsay nagdagan sa istorya. So chapter 20 verse 3. Peter and the other disciples started out for the tomb. So ingon mas Mary nga lawa ang lugan na ni Jesus. Wala nang bato, wala na po si Jesus. Matod pa, dayon si Peter o si John niadto pod sa tomb sa lubnganan kay gilili nila unsa ba ka tinuod ang gisulti ni Mary Magdalene. So Peter went out with the other disciple and they were going toward the tomb. Niadto sila sa tomb kay gilili nila unsa ba gid ka tinuod ang gisulti ni Mary Magdalene. Next verse. Both of them were running together, silang duha naglumpagdagan. But the other disciple outrun Peter and reached the tomb first. So, dagan silang duha. Naglumpas silang dagan paingon sa tomb. Pero naunhan si Peter. Kaya siyempre dinagan na inaaman Joy. Makauna, ang paspas kimo dagan, makauna man Joy. Naapsan man kuno si, naapsan naunhan si Peter and reached to the tomb, matod pa sa pulong sa Ginoo. So, unsay naitabo? Verse 5. And stooping to look in, na din sa, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Pag abot nila sa luganan, ang bisti naman ni Jesus, ang linen cloth na minabiling. Wala nito si Jesus. Pero wala kuno sila ni sulod. He did not go in. Wala ni sulod itong disciple ni Jesus. Next verse. Then Simon Peter came, kay si Simon Peter naulahi man lagi siya dagan kay para kaulahi man siya abot kay hinahinay mas si Simon Peter paguman natin dyan og liwa man dito ang katuramang bisti ni Jesus katong linen cloth nga gi-wrap ni Jesus. Simon Peter na pinisulod following and went into the tomb. He saw the linen clothes lying there. Nisulod ni adto jud kuno si Peter sa tomb. Went into the tomb. Agana? Si John nililira. Si Peter nisulod. There's a difference. Nakasulod si Peter sa tomb. So moto nga among all the 12 nga disciples, lahi gyud si Peter og anointing kay siya kay ni ako nakasulod sa lubnganan ni Jesus. The anointing of the Lord Jesus was there. Because I remember si Benny Hinn, iya giangkon nga ang impartation sa iyang anointing gikuan ni Lord is from Catherine Kuhlman. Isa ka session ni Catherine Kuhlman, gidala siya sa mga friends ito, then nag-prophesy si Catherine Kuhlman sa iya nga urang i-bullseye sa kasing-kasing. And then niabot ng mga panahon na namatay si Catherine Kuhlman, and then nakabisita siya sa lubnganan ni Catherine Kuhlman. Pag adto na sa lubnganan ni Catherine Kuhlman, he still felt, na-feel gid niya ang anointing ni Catherine Kuhlman na grabe pa yun. Nga naman, ito, siya rin nakasulod sa si Peter nangahas nga musulod gid sa lubnganan ni Jesus. Si John nilili ra siya. He went into the tomb. And then nakita jud niya nga ang panaptong nalay nabilin. Hello. So na mga ang atong desire, ang atong action usahay na ajoy something special. Because si Lord is lahat gid siya po. Ang special nga atong gihatag nga treatment, nag-aana po tayo special nga reward. Special nga favor. Muna among the 12, imagine sa 12, duha ray nag-effort nga mangita dito po naghag mo sila. Silang duha. Next verse. And the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen clothes, but folded up in a place by itself. Kung sa itsura kuno sa kining katong panapton nga gibudbud gihikot sa kanang ulo ni Jesus, not lying with the
not lying with the linen clothes, but folded up in the place by itself. Tingnan na sila napilo naman. Pinilo na. Pinilo na to. Panapton nagi. Gihikot sa ulo ni Jesus. So sa kuno, gipilo na. Wag gibiyain ni Jesus. So sa meaning, anak, kinangan kabaluta mamilo sa ato gamit. Hala, amen. Ano, katong, di ba, kung di ko ano, napilo na daw, but folded up in a place by itself. Ang panapton na budbud gihihikot sa ulo ni Jesus, gihikot man to, pinilo na. So, importante gid ining mamilo gid ta aron dili gubot. Amen ba niya, mamilo ay? Or katong, gani ka ba mamilo, mag-learn na ta mamilo jud ta. Sige na, napilo na. Kay hinlo ning nindot ning panapton nga pilo, lirabahan nga pilo. Kay ang dapat di pilo, ang uban gani mamilo, magani labunon kay aron dili kay gubot. Ang uban labunon o dili labunon, wa si pilo-pilo. Hello, sa nga na. To, ang panapton nga gibugkos sa ulo ni Jesus, napilo na. Kinsa na kita? Si Pedro. Next verse. Then the other disciple who had reached the tomb first. Okay. So, atong topic is about the verse. Kinsay kuan human ang nakaabot dito sa tomb, si Mary Magdalene man siya nakabalo nga naligid ng bato. And then ang nangahas nga muduol ito human nga si Mary Magdalene si John the Beloved. The disciple of Jesus love mo to si John the Beloved nga manahon kay si John the Beloved magpa-uraray dito sa kanang sa kining paan ni Jesus. Matod pa din the other disciple who had reached the tomb first nga nakaunag abot dito sa lubnganan ni Jesus also went in. Anak pa po siya nisulod na si Pedro. And he saw and believed. Anak pa siya nito nga, bitaw pa, wa, nag-ideal. Kaya wala pa sila nito o pagsulti ni Mary Magdalene, wa na si Jesus, ang embody ni Jesus, na wa na, gikawat nila, asa katugid na. So ang duha, nisugod yun, ni atugid para magbatuod, tinuod mag-isulti ni Maria Magdalena. Anak pa sila nito o tadiyang, nakita ginila nga wa na, o niya, mula gito, ang panapton nga gihikot, sana gibadbad, sana gituyok, atod pag-rap ni Jesus, wa na, gipilo na. So, mamilo na ta ha. Di ta magkalat-kalat, magkuman og tulog, human og bakod, mamilo tas atong higdaanan, o mamilo tas atong mosket, sa atong bidding, sa atong habol. Kasi Jesus, gipilo jud ang iyang, ang iyang sana, kining linen cloth nga girap sa iya sa dihang namatay siya. Okay. Next verse. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Kay wala nila nadumdumi, wala nila sabti ang kasulatan nga ingon nga kinanglan mabanhaw gid siya gikas mga patay. Sa ato pa nalimta nila nga nag-ingon na si Jesus nga mamatay siya, ilansang siya, o muni-muni mo na, hangtod ilubong siya, o mabanhaw sa mga patay. Naging na siya 3 days from the day that he was dead, mabanhaw siya. Nalimta nila nga mabanhaw si Jesus. Ay mga panahon, gisultian na tas pulong sa Ginoo, makalimot ta. Di ba? Nagkali na si Jesus, di pa dahil na Jesus, nga mo yung madangatan ni Jesus, pero siya ay kabalaka ka mabanhaw ako. Umubalik ko sa akong amahan mo, ascend ko mo, musaka ko balik. Sa to, wala nila nadumdumi. Nag-ingon ng kasulatan nga, mabanhaw gid sa mga patay. Nalimtanay mga panon, giwalihan na giwalihan, pero sa di ta kasabot. Hanap pa din ta makasabot nga naanay mga panghitabo nga ala. Kaingon man day tuto, pamungon man day ni mo naman ni. So may na lang na nga kanang sa taingana nga nakadumog ta pero nakalimot kay makadumdum ra ta. Kaysa wa kita kadumog, wa tay dumdumon. Di ba wala ka ng mga tao nga gusto langit unya di ka nagbamatis pulong sa Ginoo. Or ba na sila ba? Gusto mo graduate pero di mo spila.
Hello, gusto langit, pero dili gusto maminos pulong sa Ginoo. Pero ingana sila, ang inganing ilang klaseng kinabuhi. Gusto mo graduate, pero di usmila. Hindi gina, pwede. Last verse. Then the disciples went back to their homes. Ang mga disciples, nanguli ras ilang balay kaysa, wa naman dahil mamalik na, manguli ta. So katong doon si Simon Peter and John, the beloved, ninguli sila. Sa manguli ta, kaya wa naman dahil atong gianhe din. Nanguli sila. Okay. Next verse. Gisa-isay ni Lord, wala siya istorya nga mo na gusto na kong baban. But Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. Pagkabalo ni Simon Peter o ni John, nga wa na dito ang lawas ng Jesus, nanguli sila. Sa wa naman, manguli na lang ta. Pero si Mary Magdalene, wa siya ni uli. Perting hilak na sa gawas. Naghilakin siya. Perting hilak na niya. And she wept. She stooped to look into the tomb. Wala siya ni sulod sa tomb. Sige lang sa tanaw-tanaw, lili dito, hilaka siya. Wa siya ni uli. Depende gid sa ato naging pagbati ko na huna atong concern, mo atong action. Tung duha ka laki nga disciples ito, nang wa muli na lang ta kay wa naman dai dire. Wa gid sa kadungtong nga nabanhaw na gid to. Nabanhaw na gid to. Nakalimot sila sa gisulat sa sulatan. Pero si Mary wa siya giuli. Ngit-ngit pa siya adto dito silang buntag naman to silang si Simon Peter o si John. Sa ngit-ngit pa. Pero wa gid siya kuan igpaglaom. Dito gyapon siya, hilaka gid siya ta gawas sa tomb. Unya sa diya sige kuno siya hilak. Nilili siya sa tomb. Next verse. And she saw two angels in white. Kamulo siyang hilak ito sa gawas sa lugar na ni Jesus, nakakita siya og duha ka anghel. Naglingkod dito where the body of Jesus had lain. Nakita siya pananaw. Duha ka angels nga nagbistig puti, ninglingkod dito sa gilubgan ni Jesus. And one at the head and one at the feet. Duha man to ka angels. Dito naglingkod ang isa sa uluhan ni Jesus sa impag katong gilubganan o ang isa ka angel dito sa tiilan ni Jesus. Ang duha, nahuli na, nag-abot na sa balay. Pero siya, nakita siya pananaw. Nagpakita rin ang angel sa iya. Mga ka angels. Isa-isa ipagin next verse. They said to her, Woman, why are you weeping? Ingon tong duha ka anghel sa babae. Nga namang nagilaka mong ka. She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. So, gikuha mong gud nilang akong Ginoo. Ikaw kabalog asa itong gidala. So, inga na siya ka honest sa iyang feeling. Inga na siya ka, dili siya reserved. Nami usahay nga, sa kay nakunta, di kita mo hila kay, tungkol sa itong garbol lagi, kay maulaw ta nga, mani-mana, si pagkasala ka. Nabi inga na, sa to, nagkilaka gid si Mary Magdalene. Niya nagkilak siya, nag-uul kahit wala na ang lawas ni Jesus. O ang anghel nagpadayag sa iya, napakita sa iya ang duha ka anghel. Unang-utan na ang anghel. Ngano, babae, nga, unsa man na nagkilak man ka. Ingan siya, gikuha man gud nilang akong Ginoo. Gikuha nila akong Ginoo. Ug wa ko kabalog asa siya gidala. Next verse. Having said this, she turned around and saw Jesus standing. So, pag umagsulti ni Mary Magdalene ato, ni talikod din siya. Pag talikod niya, nakita niya si Jesus nagtindog. So, bulahan din siya atong adlaw. Kaya di lang siya nakadungog, gipakitaan ni Jesus, matod pa, nagkikistorya si Jesus sa iya. So to, having said this, she turned around. Pagsulti niya, nawala man gud si akong Ginoo, ilang gikuha ang akong Ginoo, wala ko kabulog asa ginalagi dala. Nitalikod din siya pagtalikod niya. Muumay iyang nakita si Jesus nagbarog. Pero wala siya ka-notice nga si Jesus to.
but she did not know that it was Jesus. So na mga panahon nga giatubang na ta ni Jesus, giistorya na ta ni Jesus, wa ta ka notice. Diba? Pagtalikod niya sa anghel, nanangutanan niya ganun, nakila ka babae, sa kikuha niya akong kinuha, kung kabulo ka sa gidala, nidalikod sa pagtalikod niya. Iyan ang iyang gipangita. Mo na iyang na kita. Ang iyang gipangita mo ay nakita, pero wa siya kaila. Na yung mga panahon nga mga tao nangitas Ginoo, atubang nas Ginoo kaila mo nang nangita na sila picture aron mailhan aron mura to'y representative. Naging face to face na sila. Pero wala niya na-elhi ang Ginoo. So to, she turned around and saw Jesus standing. Si Jesus, nagbalog na si Jesus. But she did not know that it was Jesus. Wa siya ka balog, wa siya ka notice nga si Jesus na to. Next verse. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Sa babae, ngano nagilaka man ka? Kinsa man imong gipangita? Supposing him to be the gardener. Abi ni Mary Magdalene, nga gardener tong tawhana. Kinabi dito sa garden. So, sa ito ginang, sana, kining lubnganan sa mga patay, garden gitawagan. Dato oro garden. Hallelujah. So, kinsa man gipangita abi sa babae, abi ni Mary Magdalene nga gardener siya. She said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Ingon si Mary Magdalene, "Sir, kung imong gikuha siya, so ti ikukay ako siyang kuhaon." Di ba? Grabe ginagyo niya sa nga. Nagbalakan siya, "Lord, kung gikuha siya, sir, kung gikuha nimo siya, gabi na gardener siya, sir, kung imo tong gikuha ba, ina ko kay ako po siyang kuha o balik." Di ba? Okay, itanaw na to ang NLT ani. Okay. So grabe gid ang iyang love. Grabe gid ang love, ang iyang concern, ang iyang longingness. Grabe ang iyang kaguol nga wala na si Jesus. Said, "The woman, why are you crying?" Jesus asked her, "Who are you looking for?" Kasi gipata, she thought he was the gardener. "Sir," ingon siya said, "if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and get him." So makita gini mo nga grabe ang iyang love. So sa ato pa, kung ikaw gusto makikita si Ginoo, ayog huna-hunaa ang uban nga tao, huna-hunaa nga ang imong gipangita, imong makaplagan. Oh. Imong gipangita may kaplagan, di kay bothered ka sa bang tao. Wala gid na bother si Mary sa angel. Okay siya. Oh, siya na bother. Wala siya wala kay siya na to. Ang iya gid nga si Jesus gid ang concern nga asa naman to yung taon. Pero kaistorya na din siya. Siya, "If you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and get him." Next verse. Ingon na si Jesus, "Mary!" Oh, yan na siya. "Hoy, Mary, ako na ni." "Mary," Jesus said. So, "Mary!" Jesus said. She turned to him and cried out, "Rabboni," or which is Hebrew for teacher. So, pag ingon ni Jesus niya, "Mary!" Paglingi ni Mary sa iya, ano pa din sa kaila? "Teacher!" Ingan, may ginang di ta mo uli diretso. Atong ipadayon ang atong longingness, ang atong gipangita sa atong kagalingon, ato bang di ta mo kuan kung di pa matagbo, di pa matagbaw. Di kay uban wa pa nakita, wa patagbaw mo nang wala joy satisfaction na lang kinabuhi, dili complete. Oh. Go for your satisfaction. Go for your completeness. Ayaw nga, mauli ra kang wala dyan hapon. Zato, ang giuhaw, yung matod pa sa pulo sinoto, ang giuhaw, pagatagbawon. Ang gutom o giuhaw, pagatagbawon sa Ginoo. Kabalo sa Lord, unsay atong feeling, o unsay atong desire. Are we seeking to be satisfied? Or are we complacent? Unsa nang complacent?
Kasi pala kung sa man, maura man dyan niya na anak. So kabalo si Lord sa levels atong intense, ang atong intense na to, unsa ang atong desire nga makikita ni Jesus. Matagbaw ta. So pag ingon ni Jesus, Mary, pagkasabot ni Mary, siya, teacher! Nihangop siya. Pero sa mugakos mo ta sa ni Jesus, muduol mo ta sa ni Jesus, tanawan na to sa verse 17. Don't cling to me, ingon si Jesus, kay tungkol sa hangop ni Mary Magdalene, mugakos mo ta siya, muduol to siya, pero ingon si Jesus, ayaw sa hikap nako, kay wa pa ko nakaadto sa akong amahan. I haven't yet ascended to the Father. So nga na, no? Dili lang enough di ay nga makadungog ta, makakita ta, makadungog ta, pero kanang attachment kanang makikuan ta ba, makig-close ta nga, i-feel na tong atong feeling, ingana ta ka hangawa, ingana ta ka love. Ingana ta nag-love. So mukuan unta kabalo si Jesus nga, agakso na siya ni Mary Magdalene, pero si Jesus, ayaw sa kog hikapa. Kay wa pa ko ni nakasaka, naka-ascend, nisaka nito sa akong amahan. But ingon siya, mo ni siya, the first person nga gika-istorya ni Jesus was Mary Magdalene. Dili lang siyang first person si Mary Magdalene, daghan first ka Mary Magdalene sa Jesus was resurrected. Siyang unang pagipakitaan ni Jesus, siyang unang nakakita sa lugnanan nga wala na ang daghan ang unang nakuan nga ni Mary Magdalene. Why? Tungod kay una pud siya naningkamot nga diin nag-effort nga iyang maadto si Jesus. Bulahan ning mag-una-una ta kaysa naunahan na ta. Bulahan ang nag-una. So to the first, bulahan. Ngano man, daghan tag masinati kung kita na ay kahingawa sa Dios. So ingon si Jesus, ayaw sa hikap nako. Kaya wala pa ko na nisaka sa kuman. But go! Muna siyang first message. Na ay gisugo si Lord kang Mary Magdalene. Na siya tawag ana. Na siya ay lang sa kukikapa kayo pa ko. Dahil sa na siya gisugo. The first person nga nasuguan ni Jesus, ang babae si Mary Magdalene. Gisugo siya. But go! Siya, apan, lakaw. Find my brothers and tell them that I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Ang unang nasuguan ni Lord Jesus sa ding na-resurrected na siya, si Mary Magdalene. Unang may nang ginasugo ta ni Lord. Kaya kung gisugo ka ni Lord, special kaniya. Dili ba ang ginubas na masugo atong dili ganahan? Bisag ako, di ko ka nagpanuguan ng tao nga kanang dahil suguon, dugay suguon, daghang reason, acting sa pa na magdakan pag sikuan, di ba? Lami na sugon acting pita mo liho. Di ba? Kay sa tawag ana, di ka mag-ugtas. Di ba? Ang unang nasuguan, because our topic is about the first. The first nga nasuguan ni Jesus, nga gihana siya mensahe, go to my brothers. Go and find my brothers. Lakaw na. Pangita ako maigsuon. Sulti sila nga, bayaw na ko, saka ko sa akong man nga inyo pong amahan, sa akong Diyos nga inyo pong Diyos. So, muna tsada ginang first kita, di ba? Let's always seek that we are the first. Okay, let's move on to the next verse. So, Mary Magdalene found the disciples and told them. So, kasi giterm ni Jesus, lakaw o pangita ang akong mga igsuon. Kaya giisip ni Lord nga igsuon niya mga disciples because ang scripture na ingon, kisa man ako igsuon ang akong igsuon nga lalaki babae akong pamama kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So ang close ni Lord kayang heart kadtong nagbuhat sa kabubutos Ginoo. Kung close na sa heart ni Lord na ang special na itong favor. Ang special favor will give us one of the favor and the reward kung kita nakapimot si Ginoo, kana yung victorious na. Peaceful pa, joyful ta, successful ang atong ginabuhat.
Okay. So Mary Magdalene found the disciples. So ang ipasabot nga brothers yung mga disciples and told them, I have seen the Lord. And she gave them His message. Kung saan ang message? Mo saka siya balik sa iyang amahan. Nga inyo pong amahan. O akong Ginoo nga inyo pong Ginoo. Dagan kayo isiw. Di ko maminaw anak kay way pastora nga babae. Walay ko anong babae, wala gamit. Ang first nag-send og message, gitagaan ni Lord og message, it's the woman. Kinsay nag-conceive sa Savior? Kinsay gigamit? Babae. Pero sa tungod sa issue sa gender, na issue pa nato mo nang daghan kay di galumana pamati babae nga preacher kay out in the scripture kuno na. Sila nag-out pero sulod gi-in mi sa scripture. So makasala sila sigig pangomentaryo. Sige sila sala ang Ginoo na lipay tan-aw si mga anak nga nagpagamit sa ikabubuton, nagpagamit sa ikatuyuan. Ingana na siya. Kaya sa gihatag dayon ni Mary Magdalene ang message niya sa mga disciples si Jesus nga mo ni nakita na ko siya, nabana ko siya. Nag-istorya mi ang iyang message nako nga muadihon ta mo, pangitaon ta mo. Ha? Kay isulti message nga moabalik na siya saka sa iyang amahan nga inyong amahan nga iyang Dios ug inyong Dios. Okay. Now next verse ana na to. That Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. So sa to, ang mga disciples perti panghadlukan nila nang sirado gani sila sa ilang mga portahan kay hadlok sila sa Jewish leaders. Pagkagabi nag-meeting kuno, nagtigom ang mga disciples. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you, He said. Buntag sayo, sino? Mary Magdalene. Di sayo, ngit-ngit pa daw. Ni ato sa salubnganan. Kunya siya nakakita una, wala na si Jesus, o siya pag-ipakita una ni Jesus, siya pag-istorya una ni Jesus, siya pag-itagaan o mensahe gisugo ni Jesus. Pagkagabi na ang disciples nakakita kang Jesus. Nagkalit og tunga si Jesus. Naliwala nila isa, peace be with you. Pero nila, oy, ay magkahadlok. Ay magkataranta. Ay magkakulba diha. Kita na tong next verse. And He spoke. He showed them the wounds in His hands and His side. They were filled with joy when they saw the Lord. Nakikistorya si Jesus sa ila. Ipakita ni Jesus ang iyang mga samad sa iyang, patod pa sa iyang kamot o sa iyang kilid. O napuno sila galipay sa dihang naso. Nakita nila si Jesus. So kung unsay atong effort para kang Jesus, iyatang bugtian. Kabalo si Lord, unsa ang level sa atong effort sa iya ha? Unsa ang level sa effort na ito makikita, makiglong sa iya, makig-fellowship, makig-worship? Unsa ang atong level sa atong gagalingon sa pag-obey sa iyang commands? Kabalo si Lord, anak. Dili na ito malimdan si Lord. Everything is vivid or clear before the Lord. So, inga na ang ingon sa pulong sa Ginoo. So, let's move on to the next verse. Again, He said, peace be with you as the Father has sent me, so I am sending you. Ingon si Jesus otro, ang kalinaw mag-auban kaninyo. Ingon siya, kay ako gipadalaman sa amahan, ako asad mong ipadala. I am sending you. Ako tamong gipadala. Oh, muna. Daghan man klase nga padala. Gipadala ta anak nga simbahan na aron dito na to masinati ang gawong sa Ginoo, mailhan natong Ginoo. Gipadala ta ng lugar kay mahimo tang agent nga din ka ng mga tawhan na makabalos ka matuoran. Gipadala ta ng dapita kay naay purpose sila, naay purpose sila gipadala ta. Oh. Di ba ingana? Munang nakabalik man tagikan sa atong mission sa Bukidnon. Pagbalik na mo, paingon ito, grabe man itong dag-on ko nga Lord.
Ayaw sa tamig paulan ni kabagka man jud kaayo ang dagumba. Dito king area ha, kulod ay sa paulan ni. So pag-abot mo sa area dito sa ibabaw pa, nanagin kulod ay sa paulan ni. Salamat sa Ginoo wala gid may gipaiwan ni. Pag uli na namo, kagagong na jud ko ang wala ay sa Ginoo paulan ni Ginoo Lord ana. Ay, insa man paulan ni nga perti ba jud kusog ka sa ulan as in kusog ba jud kay ulan sa area sa area pag uli. As in kusog jud kay ulan. Nakadumdum ko nga sa last day sa mission gipaulanan gyapon ni basa jud ka pud kaayo. Ingo nga Lord, wala po ko ningon nga Ganun gipaulanan mo ko nimo Lord, gipaulanan mo nimo Lord. Wa na lang po ko ni sa to ni everything give thanks for this is the will of God. So ingo nga Lord, gipaulanan jud grabe nga ulan, as in, grabe nga ulan. Nga mas grabe ito nga ulan pag ulit na magkarong bag-o. Kay grabe yun. Namuti na ginamuti ilon niya. Kuan na yun. So pag abot ito, pati na yung tanaw na paghubo dito sa area, kaya naapa din may isa ka area nga bagong area nga gikuanan nga naapay ang buwan. Pati na yung bugnawa, then grabe gid ang kuan ang sapatos, ang tanan, basa jud kay sanan. Ingo Lord, kaduhan na katulog ganing ulanan Lord. Uli na mo, Lord. Sige ako, ikaw man na to. Pero wala magipag na unsa. As in, Jude, nga grabe gid kabugnaw nga, mulang na lang magkurog-kurog, nga luspad na gid kayo akong, luspad. Diba, malabian ka bugnaw, luspad ba kayo sana, kulang na lang gid magkurog-kurog, kulang gid pagkurog sa Ginoo. So wala man gid, wala pag ipanuhot, wala po. Nga na. Sa to, as the Father has sent me, so I am sending you. Ipadala. Sa Ginoo. Nga naman, Dato I am isa sa mga kining dito sa John chapter 10 man siguro to, or Luke chapter 10, I am sending you as lambs among wolves. Ipadala ta mo sama sa nating karniro taliwala sa mga lubo. Ngayon sa kagrabiya po ni si Lord, ipahamak man ta. So ingan na. Nga diin, kung dili ta gyud mag-question ni Lord, nakita kitag milagro. So ako mangod na kauban, grabe magid na siya kuan ko siya nga, grabe magid ang iyang tatakot sa before miniglarga. Ang iyang mata, grabe ka kuan o anak. So, pag uli niya, pasko kay siya nga, siya bigit ito ga-drive, siya ko nga dili, pwede nga dili ta magmotor. Kay lisod kayo kung di ta magmotor, di ta kauli, diretso di ta kabalik. Unya, dako gid kay tagasto kung magkuan ta. O, so kung wala gid siya nagdalag motor, di pa gid ka uli maptan gid mig ulan atong pagkuan. So nga na hinuguna-huna pud siya. Ini siya nga kung gitagaan po siya wisdom ni Lord kinsa nga kung ako ni gamiton. Ang ligid ani hilis na rabaon niya kuan so na namangita gid ang pamaagi ang Ginoo pud nga mailisan unya. Sa kay grabe gid si Lord namuhat sa among lakaw. Because isa to ang Ginoo is a miraculous God. He's the God of guidance. He's the God of victory. So, ingana. Sa totoo, ingna ni Lord ang mga disciples, as the Father has sent me, so I am sending you. Okay, gipadala ko samahan, so ako po tumong ipadala. Gabi ang hapon, ang putang pastor na to sa Aurora Pastor na may problema sa itong isa kasi negative na yung kaisa-isa. Ayaw sa tag-conclude. Sumoto, salamat gabi na. Nawag na po siya gabi. Ampo tayo, ampo. Sige, ampo. Tatong kan. Kamuluming ampo. Napigin akong reaction sa spirit. Kamuluming ampo na siya message. Kaya, maanta mo siya mo, kung sa kuan pa mo, retreat na gid siya. Surrender na gid siya. Wala ampo. Ginan ko ni Lord Pastora, padayon ang buluhaton dito. Ang ko tanawa. Kunya, naapagigibot ang Ginoo. Napagigibot ang Ginoo na ay solusyon ko tanawa. Sa to, kinanglan i-ampo na to. Ampo ta. Ampo, putas ka mo, tuturofon. Muni mga Lord, muni na. E kuan pa ko nga, kamatyunon na siya nga, kamatyunon na, sa kuan pa, tao na nga kamatyunon. Melisting nga kamatyunon. Ni ato tubutan mamatay. Tungod lang kay tungod lang sa isa ka tao, muni na. Sumoto. Salamat sa Ginoo. Nangitan Ginoo pamaagi. O klaro kaayo nga, hayag gid ang gikuha sa Ginoo. Imbis nga ana nisugod pug pataas. Salamat sa Ginoo. So I am sending you. Remember
Dili wala ta nakabasabot sa kasabot sa kamatuoran kung walay gipadala si Ginoo nato nga instrumento nga magpasabot sa kamatuoran. Ngit-ngit pa mas alkitran natong mga utok sa una, tungo na muna sa una. Naatay relihiyon. Pero walay clarix ang pagtulunan. Naluoy si Lord nga diniyos ang ato, tininuod ang ato, pero gibinuangan na giilad ra ita. Amen. Hello. Kabalo si Lord how we struggle. Mo nang namuhat ang Ginoo. So, ingana tan-aw nato ang unsa tawag ani ang next nga atong pag kining dunan. So what is our topic again? If you remember? Okay, the verse. So ang verse sa tanang verse when Jesus was resurrected kinsay bulahan? Si Mary Magdalene. He was a great sinner. In fact, unsa ka luoy siya sa wa pa siya naka-encounter ni Jesus. 7 demon spirit ang nag-enslave sa iya, and that grabe na 7 demon spirit. So worse na matud pa sa kanang 7 spirit is worse gyapon na matud pa sa matud pa sa tanaw na to ang Luke chapter 8. Tanaw na to ni. Okay. Luke chapter 8 verse 2. Along with some women, he had healed, matod pa, and from among he had cast out evil spirits. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 spirits. Kay mga pipilaman kuno ni kabang mga babae nga naguban-uban ni Jesus sa diya nga namuhat si Jesus sa bulaton nining kalibutan sa dili pa siya diri sa kalibutan. Ug matod pa, okay, the next verse day, tanan natong next verse ana sa uban. Verse 3. So special mention si Mary Magdalene among all the women. And then special mention si Joanna, the wife of Chusa, Herod's business manager. So gisulti pa gid mo sa iyang position, kisay ngalan, kinsa siya nga asawa. Uwatod pa si Susana and many others who were contributing their own resources to support Jesus and his disciples. So makita nato ni Rino nga kinsay mga babae nga nag-support sa ministry ni Jesus. Nag-support. Naagi ka na mga babae nga naabit ang ilang kasing-kasing mo butabang sa blutos Ginoo. So matod dinhi and many others who were contributing their own resources to support Jesus and his disciples. Bawa na to kinsay ga-support sa ministry sa buluhaton sa Ginoo. Bawa na during the time nga naay buluhaton, matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, now kining ito along with some backward sa tasatu, along with some women. Uban kuno sa mga daghang babae katong naguban-uban ni Jesus, nga gipang-ayo ni Jesus o gi-cast out ang evil spirit ug motus and special mention si Mary Magdalene nga daghan siya first during the time that Jesus was resurrected from the dead. Dagisa dito 7 strong spirit or 7 demons ang nagawas sa iya ha. And then ato makita nga wala na gid siya ni balik. Ni stay close gid siya ni Lord. Okay. Now sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45. Okay. Matthew chapter 12 verse 43 to 45. When an evil spirit leaves a person, it goes into the desert, seeking rest but finding none. So kung ang adautan ko ng espiritu mo buwa na sa tao, and then moadto ko ng espiritu sa desert or dry land. Uga, kanang dry na, unsa na asa ganahan ang demon spirit sa mga dry area, dry na imong prayer, dry na ang imong pag-worship, dry na ang imong pagbasa sa Biblia, dry na ang pag-praise nimo, o isa na nga timailhan nga murag delikado. Yes, so to, ang
paborito sa yawa ang manifestation nga na ay something nga dili maayo, na ay dryness. Di ba? Kung dry na atong skin, ganahan mo? Dry na atong lips, it's not normal. Oh. Dryness is a sign that the evil spirit is behind it. Siya? The evil spirit lives a person kung espiritu nga dautan mo biya na sa tao kiniguwa. Kaya na ay inungdan, ipagawas na. It goes into the desert, mo ato sa deserto or dry. Di ba ang deserto is dry place in other version. Seeking rest, but finding none. Pag ato na sa deserto nga, wala man siya kabalhinan. Gusto siya nga dito magpahuli, dito magpuyo. But finding none, wala siya kapuyan, wala siya kabalhinan. Kay, ang evil spirit, mura pong tao, mangita po sila kapuyan. Kaya na, ang evil spirit, mura pong tao, makita po o kapuyan. Okay, next verse. Then it says, I will return to the person I came from. Usa daw ingon sa demon spirit, wala mo ko'y kabalhinan. Mutry ko balik sa akong gatuan. Kaya basi kabalik ko. Munang, dili pasabot nga na-deliver na ang tao. Forever na deliverance. Forever. Kung padayon ta dut-dut sa Ginoo. Klaruhon na ito Biblia. Oh, sa? Ingon ang demon spirit, I will turn to the person I came from. I will return to the person. Mubalik ko sa tawhan, tao nga akong gigikanan, matod pa, nga akong gigikanan. So it returns and finds its former home, empty, swept, and in order siya. Magbalik niya, siya nga, uy, murag, empty man, pwede kong puyo. Empty man. Sa ato pa, empty. Wala na po si Jesus, nigawas na po. Ipagawa si Jesus bato sa Revelation chapter 3 nga na si Jesus nagawas na nuktok si Jesus ug balik sa kasing-kasing kay gusto siya mosulod. Sumuna na. Wala na gani si Jesus sa atong kasing-kasing. Ang naka-occupy sa atong kasing-kasing una-una mo ra atong palalab. Murag special pa kinata atong lab atong uyab. Ni si Jesus wa na. Ha, take note na bantayan jud ni. Mo ni kasagara sa mga uros-uros ang gugma isig ka tao. Nabutaan sa gugma. Ani ang gugma na sa Ginoo ni wa na. Dili jud na maayo ba? Dito? So it returns and finds former home empty. Sila urus-urus ang gugma gibak, ani ang gugmas ginawa na. Swept and in order. Next verse. Then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. Napoy barkadang spirit? Insali. Wala kay puyan, uban ta dito. Mura pas kag tao. Wala kay kuan dito na sa ta dito sa uban ta dito. Manginbitar siya laing nga espiritu. 7 ka espiritu sa uban ta dito. May ni karabibo ta. Unsa to? The spirit finds 7 other spirit. Manginbitar sa ngita sa kauban ni dito, uban ta dito. More evil than itself. Nga worse pa kuno sa atong espiritong permiro. And they all enter the person and live there. Asa daw kuno po ang espiritu? Nga dautan? Pwede sa tao, katong uban dito sa baboy, ang uban dito sa kahoy, uban dito sa tubig. Ana na siya. Nga demanding ra ba na siya kung ang evil spirit mosulod sa tao, abnormal na siya. Asa ni abnormal? Wala na ipagtahod, takan pagutbut, takan reason, wala siya. Dili na siya godly attitude, godly character. Daghan mga excuses. And so that person is worse off than before. Magagrabe ng tawhana kaysa una. That will be the experience of this evil generation. Ug mo na mahitabo masinati sa mga tao nga daotan, sa kaliwat sa mga taong daotan. Magagrabe. Unya gustong langit, nga dili gusto magpahari sa Ginoo. Okay nga na. So, klaro kayo nagsuuno nga ang yawa mangita po siya pamaagi nga makabalik sa gigikanan. So, careful ta. Careful ta. Okay. Another, ganun abot ta diri. Ganun abot ta ani. Tungod ato ni Mary Magdalene nga giguwalaan og 7 spirits. Tanawa, nakabasa ba ta nga nibalik si Mary Magdalene sa iyang karaan nga pagkatao? Wala. Siya'y
Sa tanan nga giwalihan ni Jesus, sa tanan nga na-deliverance si Jesus, siya ang pinaka-close sa heart ni Jesus. Imagine, pagkabanahon niya, siya unang gistoryahan ni Jesus, siya unang gipakitaan ni Jesus. Diba special? Ito, special meeting. Kung natin special meeting with the Lord, it means we are special before the Lord. Ganun lang yun. If you make Jesus special, you also become special in the heart and mind of the Lord. Okay, ganun lang yun. Kung himo atong special si Jesus, special po ta atubangan niya. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, now, another, nga tulba ani nga first. Dili ta magkumpiyansa. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, Matthew 19:30. Matthew 19:30. Okay, this is the danger na po. Kato ganyan, positive to ganina. Karon natin negative sa first. But many who are the greatest will now be the least important, and those who seem least important now will be the greatest then. Okay, tanaw sa nato ang ESV ani. But many who are first will be last, and the last first. Ang daghan puno mo inauna maulahin na, ug ang naulahi mauna. Hindi ta kumpiyansa, mo naghambog din ta. Ako may una na Christian, hambugiran na din kita, hambugiro na ta. Niya ka na siya, bago na, kung na ay mong kinang position sa ako giuna, kanamay ito mag-una-una. Ang unang graphic expectation mo na yung hambugiro. Pero ganun, magpaabot na sa posisyon, mo na yung pagpaubos. So, many who are first will be last. Daghan nga nauna, pero maulahi. Pero daghan pong naulahi nga mag-una. Kung ato tan-awon ang mga 12 disciples ni Jesus, una gito silang nakatilaw sa gugmag gahong kamaayo sa Ginoo. Pero kinsa giday unang ni adtos lubgan na ni Jesus sa diha nga gilubong na si Jesus. Dili ang iyang mga disciples may nag-una, si Mary Magdalene. Yes. So sa to, na ay nag-una nga naulahi. Sila pa, di ba, kinsay nasunod nag-adto sa tomb ni Jesus, matos atong gibasa ganun sa Mark chapter 16 o sa John chapter 20. Nag-una si Mary Magdalene, kaadlawon pangit-ngit pa. Nakita niya nga, intay niya ang tomb. Wala ni sud ang tomb. Nidagan ni si Mary. Pagkadagan na nakita ni Simon Peter o si John. Siya nga, wala na si Jesus. Gikuha na, gikawat na si Jesus. Asa ka to, gipaingon. Gili, nagdagan din si Peter, Simon Peter sa lubnganan. Daga to si John, nagdagan, pudlupa sa dagan. Kisa nakauna? Ang first ni abot sa tomb, si John the Beloved. Li dahil siya dito. Alawa na gid ang panapton na lang gid nga lino nga puti. Si Peter na po nisugid si Peter sa lubnganan. The first who enter into the tomb of Jesus was Peter. O mo to, wala na gid. So ni anak pa sila nito nga, wala na gid eh. Ano sa nito gisulti sa giwali ni Mary Magdalene nga wala na si Jesus. Nanguli sila, duha. Di ba nanguli si Simon Peter? Pagpanguli nila sa verse 3, perting hilak pa ni Mary Magdalene, perting hilak. Nagpakita din ng duha ka angel. Isa nga na naghilak mga kababae siyang ikuha nilang akong Ginoo. Wala kong kabulong asa gidala. Na ditaliko din si Mary, pagtaliko niya na atubang ni si Jesus. Diba? Una sila, sinati ni Jesus, nakaila ni Jesus, nakakita milagro ni Jesus. Ulahin na si Mary sa ila, Mary Magdalene. Pero siya, unang naka-witness sa resurrected Christ. Isa to, many who are first will be last. Ang una nakakita ni Jesus si Mary Magdalene. Ang nakakita yung mga disciples nga 12, adili pa 12, ang 10 pa kasi Thomas o si Judas wa pa atong panahon na itong dito sa kuwan. Gabiin na sila nakita ni Jesus. Si Mary Magdalene, buntag sa'yo. Kaya ka nang mag-una-una kung sa'yo. Ito, early bird catches worm. Kung sa'yo na-catch ni Mary Magdalene, si Jesus. Nakita siya.
na istorya ni Jesus. O una siyang nasuguan. Una siyang nasuguan. Una kung kita masuguan ni Jesus, special ka. Kaya dili si Jesus basta manugo sa dili na ganahang suguan. Amen. Ayun nga, ako ragid pirmi suguon, ako ragid bulangan na sige kasuguan nga naman. May mo kang responsible kung ikaw mupatuo. Amen. Hallelujah. So yun na, so to many who are first will be last, and many nga na last na mahimo po maulahi. Okay. Now, another thing is matod pa sa Pulusino, Mark chapter 13 verse 10. Mark 13 verse 10. Mark 13 verse 10. And the gospel must first be proclaimed to all nations. Kinsa kunoy pagapaldangatan sa ebanghelyo, the gospel, the good news is i-proclaim sa tanang kanasuran. Dili gyud isa ra ka lugar ang walihan sa maayong balita. Tanan nga kanasuran. Ang nasud dili lang sa syudad ang gikuan ana. Walay nasud nga walay syudad, walay region, walay province. Naapod na siya barangay. Ug ang barangay naapay mga sityos, naapay mga kuan din ha. So dako siya scope. Okay, now let's move to the next verse. And when they bring you to trial and deliver you over, do not be anxious beforehand what you are to say, but say whatever is given you in that hour, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. So, gipadayag ni Lord nga kung mga na mo sa mga dapat nga akong ipadala kaninyo. And siya, kung muabot mo nga kining sayon mo, dakpon mo, matug ayog ka, balakag unsay inyong isulti. Kung maabot na, kaya naamay kayo mag-alagad sa inyong experience, anak din ito. Halin na itong uban na, kanawa lagi kabaan, kay isog yung dakpan lagi. Itugahan po na Lord ka itong mga isog po. Sa ayog ka balaka unsay isulti ninyo. Anang orasa, kay dili ka mo ang makiistorya, the Holy Spirit. So napasidaan na si Lord. Muna kinanglan before ta mo buhat og aksyon, maminaw sa kita sa message ni Lord. Kaya ganina, pastora, akong decision, pastora, undangan na lang ito, pastora. Hingo dili, doon, manubag pas Ginoo na. Mag-ampot ta, ampot. Kamulo kong ampo. Grabe ang pag-react sa spirit dito sa stronghold. Kinakanan siyang message. Ginan siya ni Lord, padayon ang buluhaton. Kasi i-update ko sa meeting niya kung magkuman ng simba. Ano? Sige, panawag gabi, practice kami. Sa dito, naanay good news. Pastora, naanay good news. Naanay pamaagi si Lord. Pamaagi si Lord, pero padayon, gihapon ka na, aga po yung challenge. Hallelujah. Ito, the first, sige nga, go. Is find my brothers and tell them that I am ascending to heaven, to the Father. Na inyong Father, sa akong Ginoo nga inyong Diyos. Kung imong sabton, no, dili mo sabton si Lord sa iyang gusto sa imong buhaton, daghan kag excuse. Daghan kag excuse na naman. For example, napag ato dito, pila ka ag-anan mo, ngano ato dito. Ang suok pag itong isa, grabe. Pagbalik na mo atong sa mission karon nga week, ang dalan na iban grabe na ginang dalan. Naog sa ko iso, munaog sa ko kay mura delikado di ko munaog. Kay sa kaon ay nin batuon o niya nahigid siya. Kung naog sa ko kay mura dili ko munaog, mura dili sa ko kampante. Oh. So ana, pagbalik na mong dalan, di na gid siya to kami pastora betin si ko karon gano. Lahi na ko nga isa-isa. Kay sige ko ulan o niya. Kaisa-isa naog sa ko. Kung imong tataon sa tinawhanong anong mag-antos man ka? Magdala pa kag isnak kay luoy pud tawo. Layo kay sanan. But naglago man sila na kung naong kay pertipig inita magmotor dahil sa area.
Anak ako di ito nagbas. Kung tanaw ni mo, grabe, digid siya, pero the joy of doing the will of the Lord is dili ni mo ka, kuanan, dili ni mo ika, dili ni mo ika, tandi. Oh, ang kalipay. Kung ikaw gisugo nilo na di ka patuo, di ba ka mabalinaw at balipayon? Katong isa ka area. Ngayon sa mga napiton sa natutong kuanan ko, mama sa akong tindera nga kay bagisod og gingaw. Nagbugnaw, pati naging kulang na lang magkurog among tiil kay sa kabugnaw kay pila ka oras among pagkabasa sa ulan, pagpauli. So, kung dili lang pod ko, kung selfish lang pod ko, pwede hindi ko maulanan kay magsakay na lang gigbas. Ako mangod di pa ko apil ko luoy man sa akong mangod nga siya gitandog sa Ginoo partner nako kay gingan ko dili pwede ka pura isa. Unya magsulo siya ko anito, siya magsulo ba ko ulan ako magpayahay ko sa bus. Wala ba koy leading nga mangunay lang kung ako, safety ko, nga di ko maulanan. Pwede man to, pero wala ko leading, nga di ko nga, magsakripisyo ming duha kay kaming duha gigamit sa Ginoo. Basta lagi ang ulan, kada bitaw mo dapat sa imong mata, nga sakit bito kay sanan, kasi padalipot talang ko siya, pero medyo masa, ang tunig at tumi atong isa ka balay nga, kung pwede pa lang di nasa tamat to, kay grabe nagkabasagan pa na, pero tungod sa call sa Ginoo, adto jud di so pa tumusulod pa dito sa, kuan, dalan nga, tingnaon nga, gamay nga sa patubos, balbalay nga naman. Ito, as the Father sent me, so I am sending you. Kaya ipadala ko sa akong amahan, ipadala tapos mo. Muna kinang naatay mensahe. Mamay na utak. Kung sa'y pulos nga nakasabutas ka matuuran, wala tayo, nagigikaon sa gikaon na kay output. Amen. So nga ison, the first, kinang naatay, kinsay una nga tumakuan ng dapita, kinsay masuguan ni Lord, kinsay mapadaykan ni Lord sa yung gusto nga kuan atong buhaton. Nga naman, kitang tanan, gipangtawag ni Lord kinaatay katuyuan. Natay function, natay rule. Tanang gibuhat si Ginoo na ay rule. Abi na to, unsa man po ni mga dahon, samok isanan nga mga sige, sigat, hagbong din nga kapoy panilig hugaw kay sanan. Kanang dahon nga mga tagak, mo na makatambok sa yuta. Abi na to balay pulos ng dahon. Nanay pag kanang mga bato, mo purify na siya sa tubig. Mo pabukno na sa tubig. Naa na siya kapuslanan ang tanan. Kung naay kapuslanan tong gagmay pa nato, how much more kita kung gamito nato atong pulos. Amen ba? Nga makapahimulos si Lord sa atong kinabuhi. Di kanyawa na nakapahimulos sa atong kinabuhi. Amen ba? Dagan kita og yawa nakapahimulos sa kinabuhi, ang Ginoo wa jud nakapahimulos. Munang kinahanglan nga si Lord ang first makapahimulos sa atong kinabuhi. Wala si Lord na first nakapahimulos, at least sa last makapahimulos na si Lord sa atong kinabuhi. Amen. Shall we close our eyes? Hallelujah for the Sunday School. Father God in heaven, thank you so much, Lord, of your living word. Continue, O God, to speak to us through your Spirit, O God, and give us the understanding